Jason! Hoy, Jason! Gumising ka na, tanghali na! Sus Mariosep, paggabi, gising! Laging kasama ang mga barkada. Baka kung ano-ano na ginagawa nyo, ha? Nagdadrugs na kayo! Perla, Paano Perla! ng trabaho niyan? Tama na! Anong tama na? Eh, nagbe-merienda na tayo. Kanina pa tayo nag-almusal. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabangon. Maraming ka ng mga kapitbahay natin. Pinagdadakan mo na. Ate, ang anak natin. Ano ka ba? Parang... Naku, Ako si Jason, naiinis na ako. Naiinis 25 na years talaga old. ako. Naiinis ako. Isa akong drug user. Ito naman si Letlet, ang malambing kong kapatid. Sige, sirain mo! Ito naman si nanay at si tatay. Di na napagod sa bangayan. Araw-araw bangayan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nalulong sa pinagbabawal na gamot. Habang magulo ang lahat sa bahay, doon ko naramdaman ang ibang saya sa labas ng bahay. Delinkwente ang tawag sa akin. Natutong magnakaw para sa droga. War freak. Nawala lahat ng pangarap. At si Letlet lang ang gusto kong kausapin. Jason! Sa totoo lang, ginawa lahat ng magulang ko para matulungan ako na magbago at maalis sa bisyo. Pero waipik sa akin yun. Nag-give up na sila. Galit ako sa mundo. Hanggang isang araw, pumatok ang bagong pag-asa. P.O. Gonzales, kasama ko po ang ating kapitan na si Kapitan Asuncion. Kami po, kasama po ng presidente natin, pinapal natin presidente na si Presidente Duterte. Nananawagan po kami sa lahat po ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay voluntaryo po tayong humingi ng tulong sa barangay hall. Perla! Del! Ay! Kap! Pasok! Meron kaming birthday. Basta. Magandang araw sa inyo. Si P.O. Gonzales kasama ko. Araw po. Iimbitahan sana namin si Jason sa barangay. Barangay? Oh. May reklamo po ba kay Jason? May ginawa po ba siyang... Hindi, wala naman no. Nagko-conduct po kasi kami ng Operation Tokhang dito sa ating komunidad. Si Jason po ay nasa listahan, nasa watch list na ng mga drug dependents po. Ay, sir, hindi na ako nagdadroga ang anak ko. Naku, hindi na po siya gumagamit ng sir. Hindi po. May warrant of arrest po ba siya? Ay, wala naman po. Hindi po kami nandito para huliin siya. Nandito po kami para makiusap na voluntaryong pumunta po siya sa barangay para matulungan po namin. At huwag kayong mag-alala. Naiintindihan namin na hindi madali sa inyo yung mga bagay na ito. Huwag po kayong mag-alala, misis. Kakampi niyo po kami. Makakasiguro kayo na protektahan po namin ang anak ninyo po. Hindi po. Wala. Ito po yung Yung leaflets, oh. Ha? para po alam niyo po kung Usapan niyo. paano po. Sige, Kap. Magandang araw po. Sige po. Salamat po. Ito naman si Charlie. Ito yung isang... Jason! Hel! Jason! Pwede ba? Pabayaan niyo ako! Perla, kausapin mo yung anak mo. Kailangan na tayong pumunta sa barangay. Gusto ba niya makulong? Walang mangyayari sa anak mo. Hayaan mo na muna. Hayaan maging pusher, adik, kriminal, holdapper. Ah, Yan ang nga yung dahilan, kaya nawala ng trabaho yan, di ba? Dahil sa droga. Ninanakawan na tayo, Perla. ano gusto mo mangyari sa anak mo? Mawala? Hindi ko siya gusto mawala. Gusto ko siyang umayos. 25 anyos na yung bata. Kuya? Kuya, pwede po ba akong pumasok? Kuya? Kuya? Kailan kaya ulit tayo makakapunta ng circle? Diba, dati lagi mo akong dinadala doon?
sabi ni tatay, hindi na daw kita makikita. Sabi ni tatay, hindi na daw kita makakasama. Kuya, paano na ako? Sino na maghahatid sa akin sa school? Huwag kang mag-alala. Hindi mo mawawala si Kuya. Kuya! Kuya! Jason? Ay, patawarin niyo ko. Anak. Naidahan niyo na ako sa barangay. Nay, Tulungan niyo ko, Nay. Tulungan niyo ko. Anong pangalan mo? Jason Perez. Jason Perez. Ilan taon ka na? Dito sa Quezon City, may nabuo kaming integrated drug abuse profiling system para sa pag-profile ng mga voluntary surrendered drug dependents at iba pang drug-related surrenderies. Bawat barangay ay may 2 police focal persons na naka-assign na makakatulong sa BADAC focal person. Ang BADAC focal person ay may access sa Quezon City Integrated Drug Abuse Profiling System. 24 hours operational ito. Upo ka muna at tignan ko lang yung record mo. Jason, ano ba pangarap mo sa buhay? Ha? Anong pangarap mo sa buhay? Pangarap? Hindi ko alam eh. Pero gusto kong mag-cook. Aba, maganda yan ah. Ayon sa mga magulang ni Jason, unmanageable na siya. Hindi na makausap na maayos, wala nang respeto sa mga magulang. Mag-6 na buwan na mula nung nangyari ang pagbabago kay Jason. At nang inexamine ko si Jason, nakita ko na hindi naman pala malala. Malinaw pa rin ang pag-iisip. Ang rekomendasyon ko ay mag-undergo siya ng counseling o community-based drug treatment and care services. Ang ilang drug dependents na mas malalim ang epekto ng droga ay pinapadala sa tahanang drug treatment and rehabilitation center kung saan mas intensive ang therapy. Yung drug dependents na naapektuhan na ang pag-iisip, sa National Center for Mental Health na pinapadala. Magandang umaga po sa inyo, mga magulang. Kamusta po kayo? Ngayong araw po na ito, ang ipapaliwanag ko po ay ang community-based drug treatment and care program para po ito sa inyong mga anak o mga mahal sa buhay. Una po, naiintindihan ko na hindi po madali sa inyong mga anak ang kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Kaya nga po nandito kami, ang BADAC, ang barangay at ang kapulisan para po umalalay sa inyong mga anak. Nag-undergo ako ng community-based rehab. 2 beses sa 1 linggo ako nag-a-attend. 6 na linggo yun.
24 sessions. Sa counseling sessions, may barangay health worker na siyang nagtuturo sa amin. Dumaan din kami sa mahigit 2 test sa psychometrician. Si Doc naman, andun para gumabay. May physical counseling at activities. May spiritual din. At may session na kasama ang magulang o mahal sa buhay. Mas naiintindihan ko ang masamang epekto ng iligal na droga. Habang patuloy ang programa, nagkaroon din kami ng drug test para siguraduhin na tuluyan na naming itinigil ang iligal na droga. Tinuruan din kami ng skills training sa tulong ng TESDA. Kailangan niya ng support network para akayin siya. Sa anumang problema, dapat matibay ang pamilya. Nagtutulungan. Araw-araw, nararamdaman ko unti-unting pagbabago sa aking pangangatawan. Bumabalik na yung lakas ko. Nagiging malinaw ang aking pag-iisip at nagkakaroon ng direksyon ang buhay ko. May pag-asa pa ang mga nalululon sa iligal na droga. Kailangan lang ng determinasyong magbago, suporta ng pamilya at komunidad.